Ginawa po namin ang lahat upang mailigtas ng buhay ang pasyente. Paunang tura ng doktor at malungkot na nakatingin sa kamag-anak ng ginamot. Hindi pa man tapos magsalita ang doktor, napahagulhol na ng iyak si Rochelle. Mabilis itong niyakap ni Dale at maging ito naluluha rin. Nagawa naman po namin siyang iligtas, ngunit kritikal ang kanyang kondisyon. At walang kasiguraduhan kung magigising pa. Hindi maaaring mamatay ang aking apo! Gawin niyong lahat upang magising siya! Nagitla ang lahat at sabay na nilingon na nagsalita. Sa lakas ng boses nito, naudlot ang muling pagtangis ni Rochelle. Mabilis na nilapitan ni Melvin ang bagong dating na matanda at inalalayan ito. Kahit na may alalay naman itong kasama. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang nangyari sa aking apo? Galit na sikmat ni Tasyo kay Rochelle. Mabilis na nilapitan ni Dale ang abuelo upang pakalmahin ito at ipagtanggol ang kanyang ina. Lolo, kumalma po muna kayo. Baka ikaw naman po mapano. Huwag din po kayo magalit kay Mami. Nag-aalala lang po siya para sa kalusugan niyo. Biglang ang nakaramdam ng hapo si Tasyo at pilit pinakalma ang sarili. Ayaw niyang sabayan ang kalagayan ni Marlon ngayon. Mariing naipikit niya ang mga mata nang muling bumukas ang operating room at iniluwanon ang walang malay niyang apo. Halos hindi makilala ang mukha nito at balot ng benda ang ulo. Sumunod din sina Melvin at Ben hanggang sa maipasok sa ICU si Marlon. Sa nakikita ni Melvin sa kalagayan ni Marlon, mukhang malaki rin ang pinsala sa kaliwang paa. Alam nilang kailangan sila doon, kaya hindi sila umalis hanggang sa mabaling ang atensyon ng matanda sa kanila ni Ben. Ikinuha na rin ni Dale ng private room ang abuelo at pina-admit upang masiguro ang kalusugan nito. Alam naman kasi niya, hindi ito uuwi at kailangan nito ng may mapaghingahan. Doon na rin nagpa siyang mag-usap-usap kasamang abogado at detective. Don Tasyo, kailangan niyo pong malaman na may iniwang last will and testament si Mr. Marlon bago pa nangyari ang aksidenteng ito. Unang naglahad na si Ben. Lahat ay sinabi ni Ben ang tungkol sa habilin ni Marlon, maliban sa tungkol sa babaeng nagalaw nito. Walang ibang dapat makaalam nun, sa ngayon, at baka ipahanap naman ang kaaway at gawa ng masama. What? Paano nangyari yan? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Rochelle sa abogado. Pinukol ng makahulugang tingin ni Dale ang ina upang patahimikin ito. Nakuha naman ito ang lihim niyang mensahe at inibang tanong. Ang ibig kong sabihin ay wala naman siyang ibang tagapagmana upang marahil isa yun sa dahilan kung bakit nagpagawa ng last will and testament si Kuya Ma. Pinutol na niya ang pagsasalita ng ina at baka mabigyan pa ng ibang kahulugan ng abuelo. Napabuntong hininga si Tasyo at ibinaling ang tingin sa detective. Alam mo rin ba ang tungkol dito? Yes po, mayroon po kasi... Lolo! Mabilis na putol ni Dale sa pagtatanong ng matanda. Ang dapat po natin pagtuunan ng pansin ngayon, tungkol sa aksidente. Isa pa, malalim na ang gabi at kailangan na rin nila magpahinga. Ganun ka rin. Bukas na lang po yung iba nyo pang gustong malaman. Tama po ang inyong apo, Don Tasyo. Sang-ayon ni Melvin kay Dale. Isa pa hindi magandang madagdagan ang alalahanin ng matanda. Sadyang wala itong alam sa nangyayari sa buhay ni Marlon ngayon dahil malihim ang binata. Ang tungkol sa nangyari sa hotel, mukhang hindi rin ito alam ang totoong nangyari. Ayokong ipagpabukas ang tungkol sa last will and testament ni Marlon, kaya sabihin mo na ngayon. Motoridad na utos ni Tasyo sa abogado ng apo. Tumikim si Ben bago inilabas ang papeles na laging dala kahit saan man magpunta. Copy lamang yon at ang original nakakip sa ligtas na lugar. Nangunot ang noni Tasyo pagkarinig sa nilalaman ng huling habili ng apo sa kayamanan nito. Kahit siya ang chairman ng kanyang kumpanya, kaya ni Marlon kunin yun ng sapilitan sa kanya kung gugustuhin ito. Kung sa yaman lang, nalampasan na siya ng apo. Ang mga sangay ng kumpanya sa loob at labas ng bansa, ito na ang nagtayo nun. Alam niyang lumayo ang loob nito sa kanya mula noong hinayaan niyang mag-asawa muli ang ama nito. Pero hindi niya akalain na mas nanaisin ng apo na mapunta sa ibang tao ang kayamanan nito kaysa sa sariling pamilya. Lolo, tama na po muna ang pag-iisip at nakakasama sa inyo. Kailangan na ring umuwi nila Attorney at Detective Melvin. Mukhang napilitan lamang na tumango si Tasyo. Bigla ring sumakit ang kanyang batok, kaya mariin niyang naipikit ang mga mata. Naririnig niyang nagpaalam ng dalawa at itinaas lamang niya ang kamay bilang paalam. Tama na po muna ang pag-iisip, matulog na po kayo. At ako na ang bahala mag-asikaso kay kuya. Mahinahon na kausap ni Dale sa abuelo. Nang tumango to ay sinanyasan niya ang nurse na turukan na ng pampatulog ang matanda.
Padabog na tumayo si Rochelle sa kinaupuan nang masigurong tulog na matanda. Sila na lang ang naiwan doon ng anak at tiniyak na walang ibang makakarinig sa kanilang pag-uusap. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano nangyari na kapag pagawa siya ng Last Will and Testament nang hindi mo nalalaman? May kasamang paninermon na sumbat ni Rochelle sa anak. Hindi ko rin po alam. Mukhang naipagawa na niya yun bago pa siya pumunta ng Italy. Parot parito si Dale sa silid habang panay kumpas ang kanang kamay sa hangin at ang isang kamay nakapamulsa. Hindi siya maaaring magising. At hindi rin siya maaaring mawala, Ma. Inis na bumalik sa pagkakaupo si Rochelle. Pwede bang tumigil ka muna sa paglalakad-lakad yan sa harapan ko at nahihilo na ako sa'yo? Marahas na napabuga ng hangin sa bibig si Dale bago mo po sa tabi ng ina. Look, Ma, kapag nawala si Kuya, mawawala ang lahat sa atin. Hindi mapupunta sa akin ang share niya sa kumpanya, kundi sa kanyang abogado. Hindi rin natin makukuha kahit mawala si Ben dahil ang kamag-anak niya makikinabang. Ha? Kilat talaga, hindi niya tayo tinuring na kapamilya. Loko siya. Tama lang ang nangyari sa kanya ang lahat ng to. Nagngangalit ang mga ngipin ni Rochelle dahil sa galit na nararamdaman para kay Marlon. Nasa habilin ni Marlon na kapag nawala ito, si Ben ang magpapatuloy sa pamamahala sa kumpanyang itinayo nito. At ang malaking porsyento na kita ay mapupunta sa mga charities na pinili nito. Tulad ng simbahan, school, government, hospitals at iba pang charity programs. At ang anak niya, tanging ang mansyon ang mapupunta rito at maliit na share sa kumpanya. Sabay na natahimik ang dalawa at parehong malalim ang iniisip pero ang mga mata matatalas kung maningin. Nasa mukha ng mga ito ang labis na galit sa isang taong nakaratay ngayon sa hospital bed. Walang problema si Dale sa kanyang abuelo, ngunit naiinis din siya rito dahil hindi siya nito naisip na palit sa pwesto bilang chairman ng kumpanya. Mukhang under lang din ito ni Marlon at alam niyang mas mahal nito ang huli. Kailangan nating umisip ng ibang paraan. Hindi natin siya pwedeng galawin ngayon at hayaang mabuhay. Sa kalagayan niya ngayon, kung magising man siya, siguradong magiging lumpo naman siya. Humulma ang kakaibang ngiti sa labi ni Dale pagkarinig sa ina. Tama po kayo, Ma. Wala siyang patunay kung sakali na tayo ang may pakana sa lahat ng to. Kailangan lang natin magpakabait at talagaan siya. Tama! Ang talino mo talaga, anak. Tiyak na magbabago ang isip ng kapatid mo kapag inalagaan mo siya. Kapatid ka pa rin niya at wala siyang sapat na katibayang gusto natin siya gawa na masama. Nakangising ginagap ni Rochelle ang likod ng kamay ng anak. Kaya kailangan nating may dispasyan detective na yon at mukhang marami siyang alam, Mami. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Rochelle at tumalim ang tinging pagkaalala kay Melvin. Tama ang anak. Kailangan mawala sa landas nila ito bago pa maikanta sa matandang tungkol sa naimbestigahan nito. Si Jugs, kailangan rin siya mawala. Paalala ni Dale sa ina. Ako na ang bahala sa kanila. Ang pagtuunan mo ng pansin ngayon, yung abuelo at si Marlon. Bili ni Rochelle sa anak bago nagpa siyang tumayo upang lumabas ng silid. Nagpaiwan lang si Dale sa silid at kailangan naroon siya pagising ng matanda. Nawala na siya ng parte sa kayamanan ng kapatid. Hindi siya papayag na maging sa matanda, mawalan din siya ng mana. Sa Italy, naging abala si Ashley sa trabaho at paghahanda sa araw ng panganganak. Kumuha na rin siya ng mapagkakatiwalaang Pinay upang maging katuwang sa pag-aalaga sa mga anak. Lumipas ang ilang buwan na iluwal niya ng normal ang kambal na anak. Pinangalanan niya ang unang bata ng Gabi at ang sumunod naman ay si Jello. Wala pa ring alam ang kanyang pamilya sa Pilipinas tungkol sa kanyang mga anak. Maging ang ama, iniiwasan niya munang makausap. Habang lumalaki ay nakikitaan ni Ashley ng kakaibang talino ang mga anak. Madaling matuto sa mga nakikita at naririnig. Maging sa mga lengguwaheng naririnig sa napapanood, natututunan ng mga ito. Hinahayaan niya lang ang yaya ng mga ito na kausapin sa salitang Tagalog. Sigurado ka ba na hindi mo kilala ang ama ng mga anak mo? Tanong ni Ralph habang pinagmamasdan ng kambal na abala sa pagkain ng kanyang pasalubong na cake. Ngumiti ng matipid si Ashley sa Ginoo bago umiling. 3 taon na ang mga anak at hindi siya nahihirapang alagaan ng mga ito. Sa tingin ko, hindi lang ordinaryong mayaman ang kanilang ama. At tiyak na sama nagmana ang anak mong isa. Pagpapatuloy na punan ni Ralph sa mga anak ni Ashley. Napatitig na rin si Ashley kay Jello. Tama si Ralph. Taman lang namana sa kanyang mukha si Jello. Si Gabi,
Ang kanyang ilong at biloy sa pisngyang namana. Ang mga mata ng mga ito ay kulay asul kaya nasabing hindi lang basta Pinoy ang nakabuntis sa kanya. By the way, tuloy na ang uwi ko sa sunod na linggo sa Pilipinas. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Tanong ni Ralph sa dalagang natahimik na. Umunat ang likod ni Ashley mula sa pagkakasandal sa upuan bago humarap kay Ralph. Hindi pa po ako handang harapin silang lahat. Tukoy niya sa kanyang mga pinsan. Tagumpay na naitayo ni Ralph ang branch ng kumpanya nga nitong itinayo sa Pilipinas. Kailangan nitong umuwi para sa grand opening. Siya na rin na nag-manage as creative director. Kahit nadagdagan ng trabaho, ayos lang sa kanya. Balita ko bumubuti ng kalagayan ni Mr. Williams. Napasimangot si Ashley sa narinig dahil biglang naalala sina Justin at Beauty. Naikwento na sa kanya ni Vina ang paglago ng negosyo ng kanyang pamilya dahil kay Justin. Nakuha nitong client ang malaking kumpanya na pag-aari ng pamilya Williams. Ngayon niya lang din nalaman na kadugo pala ni Justin ang pamilya ng ina ng acting CEO ngayon sa naturang company. Kaya dapat ihanda mong sarili mo sa pagbabalik mo sa Pilipinas. Malaki ang chance nating maaga ang bidding kapag ang tunay na CEO na nakaupo sa posisyon. Matipid na ngumiti si Ashley sa ginotumango. Alam ni Ralph ang kwento ng kanyang buhay sa Pilipinas. Dito sa Italy, sila ang nangungunang magaling sa pagsasagawa ng webpage at marketing package. Gusto ni Ralph na maging sa Pinas, sila rin ang mangunguna. Well, nagsisimula pa lang naman sila sa bansang yun at paghahandaan niya ang araw na pagbabalik doon dahil makakalaban niya ang kanyang pinsan. 5 years later, galit na naibato ni Marlon ang kutsarang hawak sa dingding at hindi nagustuhan ang lasa ng pagkain. Ilang buwan na rin siyang nagising mula sa pagkakakamatos at walang maalala kahit pangalan. Pakiramdam niya walang improvement sa kanyang katawan. Nagsasawa na rin siya sa pag-inom ng gamot. Sir, kailangan niyo po kainin ito at inumin ng gamot. Nauutal na pakiusap ng nurse na siyang nag-aalaga kay Marlon. Get out! Bulyo ni Marlon sa babae. Agad na bumukas ang pintuan at pumasok si Dale. Kuya, ano na naman ang problema? Gusto ko nang umuwi! Bumuntong hininga si Dale at sinanyasan ng nurse na lumabas na muna. Naroon sila ngayon sa isang private resort upang maibang environment ng kapatid. Ngunit kahit may amnesia ito, talagang hindi nawawala ang pagiging dominante sa ugali nito. Kung pwede lang lasunin ito at ginawa na niya. Pero kailangan pa niya ito. Hindi pa napapapirma sa gusto niyang kasulatan. Natuwa sila ng ina ng magising ito at walang maalala. Ngunit ang sabi ng doktor, temporary lamang yun at maaaring bumalik anumang oras. Kahit nasa ganong sitwasyon ng kapatid, hindi niya ito mauto. Ikinaganda lang niya yon. Napalapit siya rito at siya ang pinagkakatiwalaan bukod sa kanilang abuelo. Nagpumilit si Marlon na makatayo mula sa upo ang digulong. Isa pa yon sa ikinainit ng ulo niya. Hirap siyang igalaw ang isang paa habang tumatagal. Salip na makalakad na siya ng tuwid, parang napaparalisa yun. Gayong alaga yun ng therapy. Kuya, wag ka kasing matigas ang ulo. Paano ka kaagad gagaling yan kung pinepersa mong sarili mo? Gusto kong bumalik na sa mansyon. Hindi babalik ang alaala ko kung dito lang ako mananatili at walang ibang taong makakasalamuha. Kakusapin ko muna si Mami, kuya. Ayaw mo naman siguro magalit siya. Lihim na pangisi si Dale nang manahimik na ang kapatid. Sinadya nilang ipadala sa ibang bansa ang abuelo upang hindi muna makikita ni Marlon. Ang alam nito, ang ina niya ang nagpapasya sa lahat, lalo na sa kalusugan nito ngayon. Tawagan mo siya, sabi ni Marlon pagdaka. Mabilis na sinunod ni Dale ang gustong mangyari ng kapatid. Nagmimistulan siyang sunod-sunuran dito at ginagawang lahat ng gusto. Kabaliktaran ang kanyang ina dahil ginagampanan ng papel bilang isang mabuting ina. Pero alam ni Marlon na ikalawang pamilya lamang sila ng ama nito at ang tunay na ina ay wala na. Ganon din ang kanilang ama. Marlon, iho, ano na naman ba ang problema? Mukhang nauubusan ng pasensya ngunit malambing ang tinig ni Rochelle. Ma'am, hayaan mo na ako makabalik dyan sa mansyon. Dinig ni Marlon ang malalim na paghinga ng ginang mula sa kabilang linya. Ipapasundo ko kayo dyan, pero mangako kang huwag basta makipag-usap sa hindi mo kilalang tao. Alam mo namang maraming gustong manamantala sa ating pamilya ngayon dahil sa iyong kalusugan. Labas sa ilong ang pangako ni Marlon sa ginang. Ewan ba niya? Puro kabutihan at pagmamahal naman ang ipinapakita sa kanya ng lahat. Pero may bahagi sa kanyang puso na bumibigat.
Mayroon siyang gustong puntahan at malaman, ngunit hindi niya alam kung saan at ano yun. Hinayaan na ni Rochelle na makabalik sa syudad si Marlon. Kailangan na rin kasing bumalik ni Dale sa kumpanya bilang acting CEO. Magdadagdag na lang siya ng tao na siyang magbabantay sa bawat kilos ni Marlon. Isa pa, panatag ang kanyang kalooban na hindi ito makaalala dahil sa gamot na pinapainom dito. Sa mansyon nila Lara, pinatawag ng matanda si Melissa. Lola, masama na naman ba ang iyong pakiramdam? Nag-aalalang tanong ni Melissa sa abuela pagkapasok sa silid nito. Ayos lang ako, apo. Gusto ko lamang kumustahin ang kumpanya. Nakangiting lumapit si Melissa sa abuela at umupo sa tabi nito. Maayos naman po, Lola. Siniguro ko pong magra-renew contract ang Williams Company. Bakas ang galak sa mukha ng matanda at ginagap ang palad ng apo. Proud ito kay Melissa at magaling sa negosyo nila. Hinalikan ni Melissa sa noo ang abuela bago ito iniwan matapos nila mag-usap. Lingid sa kaalaman ng abuela, gumagamit siya ng ibang strategy upang makapasok sa malaking kumpanya ang kanilang negosyo. Ang alam ng iba dahil kay Justin, kaya siya napalapit sa pamilyang yun. Maswerte lamang siya at nahuli niya ang kiliti ng pagkalalaki ni Dale. Ngunit ang relasyong mayroon lamang sila ay friends with benefits. Sa mansyon ng Williams family, nagkaroon ng konting pagsasalo bilang pa-welcome kay Marlon. Inilibot ni Marlon ang tingin sa lahat ng mga naroroon. Kahit anong hagilap sa alaala, hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng mga ito. Ang mabuti pa magpahinga ka na sa iyong silid. Malumanay na pakiusap ni Rochelle kay Marlon nang mapansin ang pangungunot ng noo nito. Ayos lang ako rito. Itinaas ni Marlon ang kanang kamay upang pigilan ang alalay sa tangkang pagtulak sa kanyang wheelchair. Tinanguan ni Rochelle ang nurse nang tumingin ito sa kanya bilang pahiwatig na sundin ang gusto ni Marlon. Nang magpaalam ang madrasta, tinanguan lang ito ni Marlon. Doon lang siya sa terrace at tanaw niya ang mga panauhing nasa garden at abala sa pakikipag-usap sa isa't isa. Mr. Marlon! Tinig ng isang lalaki mula sa likuran. Nilingon ni Marlon ang lalaking tumawag sa kanya. Masaya ako at bumubuti na iyong kalagayan. Nagulat si Marlon nang biglang abutin ng lalaki ang kanyang kamay at nakipagkamay. Excuse me po sir, bawal po kayong lumapit kay Mr. Marlon. Hinawi ng nurse ang lalaking lumapit kay Marlon. Mabilis na itinaas ng lalaki ang dalawang kamay at tumakbong sumusuko. Napatingin si Marlon sa palad kung saan humawak kanina ang lalaki. Muling natuon ang nagtatanong tingin niya rito. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata nang mabasa ang mensahe sa mga titig nito. Mabilis niyang naikuyom ang palad nang lumingon sa kanyang nurse. Kaibigan ako ni Marlon, miss, at gusto ko lang kumustahin siya. Paliwanag ng lalaking hindi maalala o mamuka ni Marlon. Pasensya na po sir, mahigpit ang bilin ni Senyora Rochelle na walang ibang dapat makalapit sa akin. Bukod sa kanila. Pasimpleng ibinulsa ni Marlon ang hawak na papel habang ang nanunuring tingin ay nakafocus sa lalaking kaharap. I understand. Alam ko ang kalagayan ng aking kaibigan ngayon at dapat lang talaga wag siya basta magtiwala sa lahat. Who knows? Baka isa sa mga nandito ang tunay na salarin kung bakit wala siya maalala ngayon. Makahulugang ngumiti ang lalaki kay Marlon. Napatiimbagang si Marlon at gusto pa sana niyang makausap ang lalaki. Ngunit nagmamadali na itong umalis. Malaman ang sinabi nito kaya lalong lumakas ang pakiramdam niya na mayroong hindi tama. Sa sinabi ng lalaki parang hindi aksidente ang nangyari sa kanya. Kabaliktaran sa mga sinabi sa kanya ng sariling pamilya. Sino ang kausap mo kanina? Tanong ni Dale sa nurse nang makalapit. Po, hindi na ituloy ng nurse ang sasabihin at sumabat si Marlon. Bakit mo tinatanong, hindi ba lahat ng bisitang narito kilala mo? Sandaling napipilan si Dale at nagdududa ang tinging ipinukol sa kapatid. Bigla siyang nabahala at bumalik ang ugaling pagkagarugante nito. Napakurap siya nang mangunot ang noo ng kapatid. Hindi naman sa ganun kuya. Hindi ko kasi nakita ang mukha ng taong lumapit sa'yo. Paliwanag ni Dale nang makabawi. Ikaw na munang bahala sa mga bisita. Gusto ko na magpahinga. Mas nakabubuti ang naisip mong yan, kuya. Huwag mo na ako ihatid. Naudlot ang pagtulak ni Dale sa wheelchair ng kapatid. Hindi niya alam kung bakit biglang naging malamig na naman ito sa kanya. Nurse, make sure na makainom ng gamot si kuya bago siya iwan. Biling niya sa nurse bago ito sinanyasan na ihatid na ang kapatid sa silid nito. Hinayaan ni Marlon na tulungan siya ng nurse hanggang sa makahiga sa kama. Gusto siya nitong bihisan ngunit tumanggi siya.
Kaya naman na niya. At paalang ang may problema sa kanya at ang alaala. Babae ang kanyang nurse ngunit malakas ito dahil may pagkatomboy or boyish. Ayaw niya sa lalaki dahil mas malakas. Sa kalagayan niya ngayon ay naiirita siya kapag mas malakas sa kanya ang alalay. Inumin niyo na po itong gamot niyo, sir. Kinuha ni Marlon ang tabletang iniabot sa kanya ng nurse. Sinubo yun at uminom ng tubig. Saka lang siya iniwan nito nang masigurong nakainom na siya ng gamot. Nang sumara ang pintuan, mabilis na iniluwa ni Marlon ang gamot na nakaiipit sa ilalim ng dila. Tama ang lalaking nakausap kanina. Wala dapat siyang pagkatiwalaan ngayon. Nang maalala ang malit na papel, agad niyang dinukot sa bulsa ng suot na short. Mag-ingat ka. Huwag magtiwala sa sariling pamilya. Basa ni Marlon sa nakasaad na kapirasong papel. Nadismaya siya at walang contact number man lang na inilakip doon. Biglang kumirot ang kanyang ulo dahil pilit na inaalala kung saan ba niya unang nakita ang lalaking yun. Kailangan niyang makita ito at alam niyang makakatulong ang lalaki upang masagot ang gumugulo sa kanyang isipan. Pinunit ni Marlon ang papel upang masigurong hindi mababasa ng kahit na sino. Pinilit niyang makababa sa kama na mag-isa lang. May tukod siyang maaaring magamit sa pagtayo ngunit mahina ang kanyang mga braso. Isa pa yun sa pinagtataka ni Marlon. Parang unti-unting nawawalan ng lakas ang buo niyang katawan. Kahit nanghihina, nagawa niya makapunta sa bathroom. Agad na flush ang gamot sa toilet kasamang papel. Marlon, iho, where are you? Rinig ni Marlon na nag-aalalang tinig ng madrasta. Hindi nakasara ang pintuan kaya alam niyang makikita siya nito sa loob. Oh my God! Paano ka nakarating mag-isa dito? Ayos lang po ako. Gusto ko lang sanayin ng sarili kong kumilos ng mag-isa. Ngumiti si Rochelle at hinawakan sa braso ang binata. Masaya ako at nagpupursige ka, iho. Pero wag mong biglay ng iyong sariling lakas at baka lumala ang iyong kalagayan. Inakbayan ni Marlon ang ginang at bahagyang ngumiti. Salamat po. Ayoko rin na nakikita kayo nahihirapan dahil sa kalagayan ko. Kaya ginagawa ko to. Napahawak si Rochelle sa dingding nang bumigat ang katawan ng binata. Wala siyang ibang choice kundi alalayan nitong makalakad palabas ng bathroom. Kung sa ibang pagkakataon lang nagreklamo na siya dahil halos inaasa na sa kanya ang buong bigat ng katawan nito. Huwag mo nang ulitin ang tumayo mag-isa. Pindutin mo ang button kapag kailangan mo pumunta sa banyo. Hinahapo pa si Rochelle habang ibinibilin kay Marlon ang dapat gawin nito. Tumango lang si Marlon sa ginang at inayos ang pagkakahiga ang sariling katawan. Pagkatayo ni Rochelle, muli niyang sinulyapan si Marlon na nakapikit na ngayon. Habang tumatagal, may pagbabago sa ugali nito na hindi niya nagugustuhan. Kailangan na niyang makaisip ng ibang paraan bago pa bumalik ang alaala nito. Kailan kaya makakaalala si Marlon? Magtagumpay kaya ang sarili niyang pamilya laban sa kanya?